Ito ay tungkol dito sa kagaya nga nung madalas lumalabas itong si Mayor Alice Guo ng Banban. So again, yung mga video na makikita ninyo hindi siya sa akin. So check lang natin siya sa YouTube. Madalas kasi siyang lumalabas sa FB ko. So kaya medyo nagka-interest lang akong tignan. So ayan, ito si Alice Guo, mayor ng Bamban. So ang issue kasi sa kanya dito, parang nauugnay yung pangalan niya sa Pogo, no? So kaya inimbestigahan siya. So medyo nakakaano lang, nakakatawa lang kasi parang may ang gulo lang ng mga sinasabi niya, no? Na yun nga, hindi niya maipakilala ng maayos yung pagkakakilanlan niya, kaya tuloy yan nga, dyan na pumapasok kung espiya daw ba siya ng China o hindi. Espiya man o hindi, sana lumabas yung totoo, dahil kung espiya nga siya sa side natin, medyo delikado yun dahil hindi natin namamalayan, diba? Akala ko nga sa palabas lang nangyayari yun dahil madalas ko yun nakikita noon sa mga palabas, no, ng mga Chinese movies na yun pa nga, diba, may mga batang ikinukulong kapag idinadaong sa mga barko. Yung pala ang laman ng mga box, naalala ko sa mga napapanood ko, ang laman pala ng mga batang Chinese, no, tapos tinuturuan nila dito sa iba't ibang bansa, pinalalaki nila yun, inaalagaan yan, nagiging espiya, no, para mabantayan yung mga ginagawa o mga paghahanda, mga preparation at iba pa, no, na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Hindi natin alam, siguro nag-i-spy para mas maging updated, maging handa, no, malaman nila kung ano yung mga ang kalakasan ng isang bansa. Hindi natin masabi kung ano pa yung mga iba't iba. So kung totoong espiya nga, nakakatakot yun dahil magiging banta yun, lalo na meron tayong pinagtatalunan, di ba, na yung West Philippine Sea. So kung magiging ganun nga, parang delikado para sa ating mga Pinoy, diba? Yun ang ngalan ng mga malalaking mga barko ng China, diba? Parang ano panlaban natin, diba? Napakalit lang nating bansa. So salamat na lang kung talagang ang US susuportahan tayo. So medyo ano lang, nagiging katatawanan lang to kasi maraming mga tinatanong si Senator Risa Hontiveros sa kanya na hindi niya masagot ng direkta. Yun nga, no, yung nausong salita niya na hindi ko na maalala, Your Honor. Kaya ngayon nagiging meme na siya, o katatawanan na naging ganun. Bakit hindi niya masagot ng direkta yung mga tinatanong sa kanya? Gayon na kung iisipin, madali lang naman yung sagutin, no, lalo na kung talagang dito ka pinanganak, may birth certificate ka, bakit ka late register, bigyan mo na magandang dahilan kung bakit naging ganoon, diba? Kasi kung medyo malabo yung sagot, yung mga sagot niya, siguro for me dapat nga siguro baka palabas yun na ng bansa kung yun ang magiging mas mainam para sa ating bansa. And syempre, wag lang natin tutukan si Mayor Alice Guo dahil kung talagang totoo na nangyayari ito sa ating bansa, so may posibilidad na maaari sa ibang lugar baka meron pang ibang Alice Guo na hindi natin masabi. So sana magkaroon pa ng mas malaking investigasyon para mas maging malinaw at klaro, lalo na yung Pogo na pinag-uusapan, no. Talagang malaki yan, no? Hindi lang naman isang tao yan, maraming iba't ibang klaseng tao yan. Tapos pati yung school niya hindi rin niya masagot ng maayos. Homeschool daw siya, pero may mga tinanong sa kanya tungkol sa pag-aaral niya na hindi rin niya masagot. Tapos laking farm, pero parang hindi naman laking farm dahil napakaganda ng kutis, diba? Pansin niyo ba? Kung talagang laki siya sa farm, dapat siguro, no, masasabi natin magaspang kamay, maugat, mga ganun ba, yung mga katangian na makikita mo sa probinsya. Saka yung just na mahirap magtagalog, siguro dapat kung talagang laking farm, dapat mas maniwala pa tayo na
dapat yung salita hindi hirap magtagalog, kundi dapat kung ano yung lengguwahe nila doon sa lugar nila, dapat ganun talaga. Kumbaga yung sinasabi ko may pagka-probinsya dapat magsalita, pero yung sa kanya kasi iba nagtatagalog siya, pero yung salita na hirap magtagalog, ganun, na parang galing sa ibang bansa. Kagaya nung may napanood tayo, diba, na video, binabanggit niya yung salitang aral, hirap na hirap siyang banggitin yung aral, malabas yung dila. Yun nga, nakita ko na ginagawang katatawanan yung mga video niya na yun. Ayan hindi maalala, lagi niyang lengguwahe yung hindi maalala, parang ang dami niyang tinatago, ang dami niyang nililihim, hindi niya masagot ang maayos. Tapos syempre ang nakakapag rin dito, hinala din dito, ikaw mayor ka, lumaban ka sa halalan ng pagiging mayor, di ba? Kung iisipin, pwedeng ilaban sa kanya yan, nakalaban niya that time na lumalaban pa lang siyang mayor, na ultimo yung pagkakakilala niya hindi niya maipakilala ng maayos. Dapat pag mayor ka at tatakbo ka, malinaw dapat na may pakilala mo ang sarili mo sa mga mamamayan mo, na sinasabi mo mamamayan mo, dahil papaano kanila iboboto kung hindi kanila kilala, diba? So pero yun lang nga yung parang kaya tama dito si Senator Risa, no? May point yung sinasabi niya na parang bigla na lang siyang umuspong, bigla na lang siyang sumulpot, tapos ayan, dito may mga papeles na pinapakita, mga etc na sa kanya direktang isinasabi, sa kanya nakapangalan, pero direkta din yung sinasabi na hindi siya, wala sa kinalaman dyan, wala siyang kaugnayan dyan. So ayun, yun lang yung real talk ko, napansin ko. Sana may imbestigahan ng maayos, lumabas din yung totoo, dahil nga kung spy siya, at baka hindi lang pag-spy ang ginagawa niya, dahil baka pwede rin siya maging protector ng mga ganyan, mga pogo. So kayo nang bahala na musga, kayo ang tatanungin ano ang sa tingin ninyo sa pagkakatao ni Alice Guo.